Hey guys, this is Rio Maki and welcome to our video podcast. Today mayroon tayong special guest, first time sa ating show. It's Harvey. Yes, hello everyone. So hopefully okay yung ating flow for today. So welcome everyone and thank you very much for inviting me. Thank you so much for your time. Yes, of Thank course. You for, always. Always. At meron pa ba second time? Yeah, kahit ilang times pa yan. Sige. Okay, so today meron kami na pag-usapan na topic about his little bit of experience in life, which is about being a student, international student dito sa Toronto, Canada, and maybe talk about his journey, kung bakit dito, kung bakit gusto niyang maging estudyante dito, at kano yung mga naiwan niya sa Pilipinas, at kano yung mga plano niya maybe in the future. Yes. So, tell us a little bit about yourself. Kung saan ka sa Pilipinas. Okay. So, I grew up in Davao City in Philippines. Bisaya? Yeah, so Bisaya jud ko. Ay laking Bisaya. So, sa Pilipinas, ang trabaho ko doon before ako pumunta dito sa Canada is sa hotel ako nagtatrabaho or hospitality industry. I've tried working in the restaurant at the same time hotels. Konting ayos ng mic. Oh, sorry. Hotels, restaurants, and then before ako na pumunta dito is yung tita ko ang nagpursige talaga na parang pumunta ka ng Canada kasi nauna na yung pinsan ko dito. So, bali, nung nauna siya ng May last year, 2023, tas sumunod naman ako. So, after... Nandito yung tita mo? No, wala dito. Nasa Pilipinas din. Okay. So, sila lahat yung nag-process and all. So, parang, bakit Canada? Tinanong ko din sarili ko kung bakit Canada. But, na-realize ko when I compared it to other countries, siguro, para dito talaga ako kasi yung pagkatawag na ito, the moment na na-accept yung aking visa, I mean parang out of the or suntok sa buwan masyado yung pasa ko doon sa immigration kasi nga hindi ko ini-expect kasi parang hindi ko masyado feel yung Canada before, pero later on na-realize ko na parang baka talaga para sa Canada talaga ako. Kasi parang mabilis ang process para sa iyo. Yes, parang hindi mo i-expect na gano'n kadali para sa iyo. Yes, kasi parang yung flow lang talaga is parang naaayon talaga siya sa plano. Okay. Na kahit hindi ko man siya masyadong gusto, pero yung plano niya is parang sakto lahat na parang para doon ka talaga. Okay, so like did you go through an agency or sa agency? Yes, nag-agency ako dito papunta. Same agency ng pinsan ko, but do you want to talk about the process or? Yes, okay lang naman din. So, nakita nung tita ko yung agency. Tapos, after nun, nag-apply ako. Tapos, sinend ko lahat ng documents ko. Usual process ng pag mag-agency ka. And then, after nun is parang yung magsa-start na ng medical, yung proseso. Ang pinaka-highlight kasi doon, para sa akin, is yung parang nakakapanindig balahibo is pumunta ako ng Cebu for biometrics. Okay. So, ito yung pinaka-weird kasi nagtrabaho pa ako ng Saturday and then biyahe ko ng Cebu is on Sunday ng madaling araw ng dating. Okay. So, pag 3 a.m. yung flight ko, tapos dumating ako ng 5 sa Cebu, tapos dumiretso ako ng Simala. Alam mo ba yung Simala? No. Simala is a church or famous church sa Pilipinas na parang dinadayo talaga ng turista. Sa Cebu. Which is very mahaba yung pila and all. So, nakakapanindig balahibo yung experience ko because dun sa church, need to travel kasi from Cebu City papunta dun sa Simala ng 2 hours. Okay. Tapos nagbiyahe ako na Bayaban kahit wala akong tulog. So, milagro na nakaabot ako sa church ng start ng mass. Okay. So, parang dun pa lang iniisip ko na wow, parang amazing masyado kasi ang layo pa ng biniyahe ko, tapos nakaabot talaga ako sa mass. And then, after nun, yung tapos almost done na yung parang mass is, naglalagay sila ng mga para i-blessing. Right. So, wala akong maisip, yung folder na bit ko that time, ito talaga yung parang exciting wala akong pwedeng ma-offer kasi yung iba nagdadala ng rosaryo, nagdadala ng mga libro, like mga anong pwede ilagay. Yes. So, ang ginawa ko, yung folder ko na with papers, talaga lahat. Lahat ng documents ko na traveling here is yun yung binigay ko doon. That's why what do you mean pinabless mo? Pinabless ko siya lahat. Okay. And then, after nun, nagtuloy-tuloy na. So, that day, ka pumunta ng biometrics after the mass? The next day. The next day. Monday.
early morning. So, nagtuloy-tuloy na siya. So, how fast was your process from submission to getting the visa? 3 months. 3 months. Or 4, parang ganun. Are you able to share how much ang ginastos mo sa agency or? Wag na lang muna. Okay, that's okay. Pero malaki. Okay, sabihin na natin. Mahal naman talaga papunta dito. Is it out of your pocket or somebody help you or is it like a whole loan na? Yung tita ko talaga yung tumulong. Okay, sige, nice. Tapos yung mga uncle ko din, nagbigay din sila. Tapos yung mother ko. So, sila talaga lahat yung parang ito na yung shot natin. Right. And we are very thankful that we have that kind of family. Kasi yung sister ko rin is the same. Like, she went to New Zealand as a student. And one of my aunts from California also like able to help her financially para ma-sustain yung mga show money. Yung like that. Kasi at that, we're so young. We don't have that kind of money. And we're so grateful and thankful sa mga tao. Na nandiyan sila na willing tumulong wholeheartedly. Exactly. Yes. So hindi lahat may ganong opportunity na may surrounded ng ganong family na very supportive para sa atin and we're so thankful for that. So sila talaga yung parang naniniwala sa atin ba sa kakayahan natin na kaya natin dito sa Canada. Kasi hindi ganon kadali. Sobrang hirap. Aside sa dun sa process mo, yung papunta mo lang dito, iiwan mo kasi family mo dun sa Pilipinas. So yun yung pinakamahirap. Ang i-consider mo pag aalis ka ng bansa is ikaw lang mag-isa dito. Sino yung kasama mo in case na magkakasakit ka. Wala kang pwedeng matanungan. Wala kang pwedeng mapuntahan. And then, yung mga iwan mong family doon, sabay, hindi mo makikita yung mga bata ay yung mga pamangkin mo na lumalaki. So, yun yung pinakamasakit. Even small na mga celebration sa Pilipinas, hindi mo makaka-attend. Kaya yun yung pinakamasakit na part as an OFW or international student. Nung binanggit sa iyo ng aunt mo, being a student here, gaano ka katagal nag-decide? Like 1 week, 1 month, bago mo pinag-isipan or? Ito kasi yung pinaka turning part ng buhay ko kasi yung mga nangyari sa akin from 2 years ago, like parang yun yung turning part na parang maybe this is the time to decide for myself. Na parang gano'n na yung ano yung turning part parang I'm not getting any younger anymore. Okay. Ilan taon ka ba that time? Like 30 years old. 30 years old. 30 years old. So parang iniisip ko na like 30 na ako and then ano ba yung na-achieve ko sa buhay ko? Questioning myself. So ang nangyari is hinimay-himay ko siya ng kaunti. Like for example, routine na lang yung ginagawa ko sa Pilipinas eh. Like for example, in terms of work. Pag nagtrabaho ka dito, nagtagal ka nilang araw, may ipon ka ba? Yes, nakakabili ka ng pagkain na gusto mo, but after mo magtrabaho dyan, lilipat ka na naman. After mo magtrabaho dyan, lilipat ka naman. Parang nagiging cycle siya na gano'n na yung routine ko. Yes, bayad ka ng maganda. But, saan na ba ako nakatayo dito sa stand sa buhay ko? Kung ano ba yung pwedeng na-achieve ko? Kasi nakakaingit din na isipin na yung ibang tao na nag-a-abroad is nakukuha nila yung gusto nila. Hindi man totally lahat, but at least they tried their luck outside the country. Like, parang sobrang inspiring kasi na sila nakipagsapalaran din kung kaya nila, kaya ka din. Okay. So you use the word inget, but you also see yourself like you want to challenge yourself that what people can, if they can do it, you can also do it. So sometimes hindi naman really inget yun eh. So it's just like, it's the motivation, like you want to achieve something. Hindi masama na, gayahin mo rin yung ibang tao, right? It's not bad na i-compare mo yung sarili sa kanila at the same time na karang kaya mo din naman yung ginagawa nila. Exactly. Sometimes it's, ako minsan, sa school achiever ako. Pero like, when I see my classmates, like, they are achiever. Ako, napag-iiwanan talaga ako. Kasi, I went through something like personal issue and stuff. Like, I really cannot function very well. Yes. After school. Hindi ako nakapag-function because I am broken emotionally, mentally, and stuff. But like comparing yourself to other people can also be a good thing. Yes. Hindi naman laging masama na hindi naman talaga masama Right? parate. There's always a good competition. Yeah. And sometimes those people can actually be your inspiration. Yes. Right? So now, here in Canada, ilang years ka na? No, I'm here last December 2023. So most likely since 6 or 7 months na ako dito. First winter, how was First winter is very struggling talaga. Like yung hindi ka na-excite sa snow? Na-excite pero hindi ko na-expect na parang
yung body ko kasi is parang from a tropical country, tapos lilipat agad doon sa winter na parang malamig na area. Okay. Parang nanibago talaga. May isang araw nga doon, ay ilang araw na parang hindi ako nakakatulog ng maayos. Like, natulog ako ng alas 2, natulog ako ng alas 11, gumising ako alas 2, hindi ka na nakakatulog. Kasi nga, iba yung cycle dito. Right. So, yung traveling jet mo... Jet lag, first day is most jet lag. Yeah. That's okay. Tapos yung experience mo as an international student, ang daming papers like sa immigration na kailangan mong pagdaanan na parang need mo ng ganitong papers. But of course, prior sa arrival naman natin is pinaghandaan naman talaga natin yan. Ang school mo yung nag-start January? January. Okay, so you have 8. Okay, so you have like few weeks yes. to... Okay. Actually, I have 1 month na preparation nung pumunta ako dito. Well, that's good. So, ano yung course mo dito? I'm taking hospitality since related siya dun sa natapos ko din sa Philippines or sa Pilipinas. So, parang medyo right now, parang refresher na lang siya sa akin. Although medyo mahirap pa rin, but at least I have an idea. Kasi na-experience ko at the same time at napag-aralan ko din siya sa Pilipinas. And how long is the course? The course is for 2 years. So, right now, I'm at my second semester. And then, hopefully, magtuloy-tuloy lang talaga. After schooling, how long is your work visa? 3 years or 2 years? 2 years. Yeah, 2 years ata. Hindi ka ako sure dun actually. Okay, you'll find out. Pero now, focus ka pa lang sa school. Yeah, yun pa lang naman talaga ang goal ko right now na makatapos lang ng pag-aaral. One at a time. So you think you're in the right field, that makes you happy and that's your passion, like in this kind of field? Yes, kasi nga related naman talaga yung experience ko for almost 13 years in the industry of hospitality. Parang nahasa ko yung sarili ko na parang mayroon pa akong kayang gawin na ganito, na-try ko na mag-sales, mag-try ko mag-manage ng mga tao. So parang na-boost talaga yung yung confidence ko at saka kung ano yung strength ko in terms of handling guests. Yung the way na kumahausap ng tao. Kasi mahihain ako talaga before. So, even na yan. Like this one, I cannot do this one parang randomly lang kasi mahihain talaga ako. Nung nagtrabaho na ako na-engage na ako dun sa mga tao sa hospitality industry, dun ko na-realize na, napapag-aralan pala talaga siya. Nadidevelop yung skills mo. The and moment, confidence. nabuboost talaga siya pag ginagawa mo siya parati and wholeheartedly. Of course. Mo yung siyang ginagawa. Okay. For the last 6 months or 7 months, what's your biggest experience so far, or like highlight or challenge or namimiss sa Pilipinas? What ang namimiss ko talaga sa Pilipinas is yung transportation na parang anytime pag gusto mong lumabas mas mabilis kasi dito naka-time tayo lahat. Dito kasi isang type lang, wala kang ibang option Oo. Yung travel mo dito ng ilang kilometro, isang araw lang din, isang oras talaga yan. Kahit malapit lang kasi need mo maghintay ng bus. But how long do you wait for the bus? What is the interval? 30 minutes. See, like 30 minutes bago ka masakay ng bus, pero sa Pilipinas, pag na-miss mo yung bus mo, automatic, you have to wait for another 25 to 30 minutes. So yun yung struggle namin dito. So, for one bus lang yan pag na-miss mo. Kaya dapat pag naliligo ka, dapat i-check mo na. Sa Pilipinas, may jeep, may tricycle, may bus, may jeep, may FX, may van. Kompleto, may motor pa. May angkas ka pa. Wala yan dito. So, ano pa? Bukod sa transportation. Transportation. Big change for you. Na-amaze ako sa food dito. Food? Yeah, in terms of Masarap? Food is... hindi kasi kaya sa Pilipinas na parang luto tayo ng luto everyday. But sa house naman is parang we're trying na everyday bago yung meal namin. So dito kasi more on saving time. So that's why isang lutuan tapos microwave mo na lang. Hindi naman pang siguro 2 to 3 days. Yeah, ganun yung routine dito. So microwave na lang. So yun yung parang na-adapt din namin. But of course, rice, the best pa rin talaga ang kanin. And then in terms of mga tao, ito talaga number 1 na appreciate ko. Yung mga tao dito, especially mga drivers, is ang ginagawa nila very, disiplinado. You mean like bus drivers? No, I mean even Uber yung mga Uber drivers or yung mga every time tatawid ka. Okay. Na parang priority talaga nila yung safety ng mga tao na tumatawid. Pedestrian first. Yes. Okay. Kasi makikita mo yung difference kasi for 30 years ko na naninirahan sa Pilipinas, parang nakasanayan ko na gano'n na cycle na pwede pala siyang baguhin na pumunta ako dito sa Canada. Okay. Like, for example, yung pag-horn ng sasakyan, hindi masyadong gamit dito. So,
So parang isip mo, disiplinado talaga. Do you drive? No. Okay. But kung tatawid ka ng kalsada, ang mangyayari niyan, sila na lang yung magsa-stop sa'yo para ikaw na lang yung tumawid. So ikaw pa yung napipressure. Yeah. Yes. And then, ano pa ba? What about culture? Yeah, so far, mababait naman ang mga tao na na-encounter ko. Sa work, okay, so like, let's talk about school and work. Eto, may share ako. Nung dumating ako ng Canada, naghahanap ako ng part-time job kasi nga medyo nabobore ako sa bahay. And then, may isang community na page na parang tumulong sa akin. Filipino? Yeah, Filipino Facebook community, page. Facebook page. Okay. And then, ang sabi nila is, nag-join ako sa group and then there is one guy na parang nag-post siya na, I have this coupon of certificates na parang pwede mo sa Marks bibilhin and then dagdagan mo na lang kanan. So, grinab ko. So, nagkasapatos ako na libre. Yun yung pinakauna ko dito sa Canada. Like naisip ko talaga. Like free coupon. Free coupon. Pinamimigay lang. Pumunta siya doon. Well, pumipili ako sapatos, tapos binili namin. Wow. Yes. Kaya sabi ko, ganun pala talaga dito sa Canada. Yung mga Pilipina talaga is nagtutulungan. Hindi ko alam yun but it's good. Yes. Kaya na-amaze talaga ako. First 2 weeks ko ata yun or 3 weeks before Christmas. Nag-work siya sa Marks? No. Meron lang siyang discount card or coupon na parang discount, I mean, na specific amount, like $130. Okay. And then, pwede ka pili ng sapatos and shoes. Wow. Oh. So, binigay niya sa akin. Pinost niya kasi, tapos binigay niya. Tapos ako yung una nag-post, so parang naka-reserve sa akin. Nag-meet kami the following Sunday. Wow. So, nakuha ko yung sapatos. Like, naisip ko pag-uwi ko, amazing pala talaga yung mga tao dito, no? Kasi, at the back of my mind, nung nasa Pilipinas pa ako, medyo mahirap kasi talaga mag-trust sa mga tao. So, parang nagbago siya nung dumating ako dito kasi nga mandaming masyadong tao na nagtutulungan. Yeah. I like that story. Yes. Ang ganda. Like, mismo ako na-amaze talaga ako na parang... Can you share the Facebook? Actually, yung Facebook name niya kasi is tawag nito, naka-Chinese character. But, sir, kung nanonood ka man ngayon, thank you so much po. Dadalhin ko po talaga yung sapatos mo kahit saan, yung story, kahit saan pa ako pumunta. That's nice. That's a very nice story. Very inspiring siya to other Filipino as well. And then may nakikita ka na parang kung Filipino community siya, parang yung literal na community talaga na nagtutulungan. Yes. Kasi may mga negative naman talaga tayo na naririnig about the Filipino community. Pero hindi naman lahat. May mabait. May masama. Hindi naman sa masama. I mean, hindi masyadong mabait. Yeah, pero so far, ang ganda ng experience ko. Tapos ito pa, nung next ko na doon na na-meet na group is yung sa KML. Doon na nag-start ang lahat. So parang doon tayo nakakilala din. Doon tayo nakakilala din sa lounge na parang KML is Karaoke Music Lounge. So doon shout out. Hello everyone, ate. Salamat po Ate Glenda. So tumawag ako kasi nakita ko sa page nila na parang open sila for student as well na parang kung gusto man sumali sa contest, may ganito. So, since nakakakanta naman tayo sa Pilipinas, kahit pang shower lang, so sumali ako doon, tapos tumawag siya ng alas 11 ng gabi. So, nakita mo lang yun sa page mo? Sa page ko lang. Kasi nga, parang may community na ako na sinasalihan. So, doon talaga nag-start lahat. Mag-build na relationship. So, sumali ka sa karaoke. Ikaw daw ang pinakaunang? Yes, I'm the very first one na nag-inquire at sumali. Oh my gosh. Kasi nga, parang sample. Nakakaya na. So yun, sabi naman at least ang babae talaga na nila Ate Glenda, nila Ate Ana. Yeah. Tapos wala akong masabi. Like, nahihiya na nga ako minsan kasi nga they try, minsan hindi naman talaga sa lahat ng nakapabor yung panahon sa atin. So pag hindi tayo nananalo, para sila pa rin, sige, sali ka ulit kasi nga may potential ka and all. So salamat po sa paninyo. Nakatatlong sali ako. Oo, amazing. That's the confidence and that's, never give up. Never give up. So sa lahat po na may mga dreams dyan, i-treasure nyo po yung mga times na nag-fail kayo. Kasi doon kayo kukuha ng inspirasyon para magpursige panalo. Yung sa journey naman natin is hindi naman doon kung ano yung na-achieve mo. Ang doon sa pinagdaanan mo, yun yung pinaka-importante. The journey itself. Kung sino yung mga nakasalimuha mo, sino yung mga nakakasama mo, ano yung mga na-experience mo, kasi doon ka matututo at matututo. Paano pa kasabay ang schooling at work mo? Tell us about how you manage it. And how schooling ko kasi is medyo, I have 7 subjects right now. So, right now naman is na ma-manage ko naman siya ng maayos. Although medyo may ibang subjects talaga na hihirapan. But still, na-workout naman. Kaya naman. So, medyo stressful lang pag may trabaho ka tapos
may pasok ka, tapos magtatrabaho ka ng gabi, aalis ka ng madaling araw, tapos uuwi ka ng gabi na, like, for example, 10 p.m. ka na din nakakauwi, 11 p.m. From school? School at work. Kasi kung may trabaho ka kinabukasan. Ilang oras ang schooling mo in a week? I have 3 days na pasok. And full then, day? Full day yan. And then, may 2 araw ako na bakante. So, doon ako nagtatrabaho. And how many hours yung work mo per week? 20 hours na tayo per week. As a student right now is parang... What do you do for work? Para may alam sila ko nung... Yeah, right now I'm working in a supermarket and then may isang part-time job ako na sa isang fast food. Okay. Yes. So, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po at tinanggap niyo po ako. Kasi medyo nahihirapan ako that time. Medyo may struggle naman din talaga kasi hindi naman talaga easy ang lahat. Yes, of so, course. medyo struggling yung paghahanap ng trabaho but luckily may mga tumanggap sa akin. That's and good. then maraming salamat sa pagtitiwala. And then right now, siguro nasa hindi ka ba nahihirapan 4 months na din ako or 5 months na din sa kanila. Okay, hindi ka nahihirapan na mag-adjust sa mga ka-work? Like compared, like how do you deal with your colleagues sa Pilipinas compared to your colleagues here? Dito kasi is iba-iba. Mind your own business lang talaga dito. Yun yung mga walang marites. Ko. Oo. Kasi kung trabaho mo ang pinunta mo dito, trabaho ka lang talaga. Walang minsan, personalan. Even walang friendship. Yes. Work lang talaga. Magtatrabaho ka lang and then bayad ka dun sa pinagtrabahuan mo. Yun lang. Kasi wala silang time doon pag-usapan pa kasi may mga sariling agenda din sila sa mga buhay nila. Okay. So, walang pakialaman. Unlike sa atin na parang more on, may time pa kasi tayo na pag-usapan yung bawat isa. I mean, hindi man sa in a negative way, but... just for connection. Yeah, just for connection. Yeah. Pero dito kasi kung trabaho kasi bayad yung oras mo. At saka nakakahiya sa kumpanya na binabayaran ka tapos di ka nagtatrabaho ng ayos. Okay. Yes. And then, as right now, I have this one subject na parang paborito ko. Kasi pinapasukan ko talaga to kasi mahilig ako magsalita. I mean, gusto ko yung parang may idea na pumapasok sa akin, na parang discussion lang siya lahat, parang own opinion, kung ano experience mo. So, ako na makwelang tao, so based on experience, parang marketing subject namin to. Parang nawiwili talaga ako sa kanya kasi nga, ang dami kong natututunan. Okay, what subject is this? This is service marketing. Service marketing, So, about mga advertisement, kung ano ba dapat yung flow. So, need mo isipin kung tatayo ka ng sarili mong company, paano mo ba siya i-work out? Like, yung advertisement niya. Kasi yun yung number 1. Parang nagka-idea ako na parang yung vlogger, yung pwedeng YouTube, kasi yun yung pinakamadaling access right now. Okay. So, doon ka talaga makakuha, pwede palang gawin ito. Okay. So ang dami palang pwedeng gawin talaga na, nakalimit lang tayo before. Right ngayon, may social media na. Like that, existing lang yung newspaper. TV, television. Dito kasi walang time ang tao manood ng newspaper at saka television. So, more on online tayo lahat. Then all transactions. Tapos, na-amaze din ako doon sa proseso nila dito kasi nga, sobrang easy. Like, accessible talaga yung, in terms of payment, you don't have to bring cash anytime. Kasi nga, card basis na tayo dito. Nung pumunta ako ng Canada, sabi ko, magsa-start talaga ako from scratch. Kasi nga, magsa-start ka naman talaga ng scratch. Tapos, right now, nagbibuild ko pa lang yung sarili ko din dito and then, hinahanap ko pa kung saan ba talaga ako papunta. But inisip ko one step at a time kasi hindi mo naman makukuha yun lahat in just one step. Of course. Yes, nagsabay-sabay. What is the Canadian dream? Not the American dream, Canadian dream. Dream talaga natin is maka-PR po talaga tayo. PR. Yes, yun po talaga ang goal natin lahat. Okay. And that will likely can happen after how many years after the schooling? Siguro mga 4 years. After schooling? No. Siguro 2 years. 2 years after schooling. After schooling. Pero kung counting lahat is parang nasa 4 years from arrival. Okay. Well, hopefully bigay talaga ni Lord kasi kung para sa atin, para naman talaga sa atin. And then yun. You'll get there. You'll get there. At saka hindi naman lang, ang akin lang naman is, hindi naman lang ako yung naghirap. Okay. Parang lahat naman ng Pilipino dito is pinaghirapan din kung nasaan man sila ngayon. Okay. So lahat ng sacrifices and challenges mo, what keeps you motivated? Siyempre, family ko. Okay. Motivate ko talaga na parang I have this plan right now or initial plan pa lang naman since estudyante pa lang ako na hopefully sooner or later ma-invite ko sila dito. Right. Ang sarap kasi sa feeling na pumunta ako ng CN Tower, pumunta ka ng ganito like Niagara Falls na parang
Gusto mo kasama sila? Gusto ko kasama sila. Ako din. You know what? I have a story. I did not go to CN Tower until I brought my parents here. Wow. I had a goosebumps. Amazing yan. Sabi ko, I will never go to CN Tower by my own. So like, it took me a while. Dumating ako 2012 and I brought my parents here 2019. 2019. Wow. With my parents, my sister, and my pamangkin, apat sila. And then that's the only time na umakit ako ng CN Tower. Wow. Like, I really waited for that moment. And then, like you said, like, I want, gusto ko kasama ko sila. Gusto mo yung very first moment na pupunta ka doon is yung mahal mo talaga sa buhay yung kasama mo. Nasabay-sabay kayo. Exactly. Especially kung nakaplano ka na before na parang, gusto ko puntahan natin to ng sabay. Tapos later on, doon mo talaga ma-realize na, fulfilling masyado. Exactly. Diba? So it's more special, Pag umakit ako ng CN Tower with my family. So that was special. Isa yun sa mga goal ko. Kasi nakikita ko pag yung mga, naisip ko yung mga pamangkin ko pag sasakay ng bus. Kasi sobrang babait ng mga driver dito. Sabay ko yung mga pamangkin ko na sasakay. Yung parang i-imagine mo, naglalaro ng snow. Siyempre, first snow na experience. So, nabi-video call pa nga kami doon last time. Parang, pakita mo na snow. Parang, wish you were here. Right. Parang That's good. That's good. Okay, so what do you do for fun? Alam ko busy ka sa work and school. What, sometimes may namimiss tayo. Sometimes we go to our downtimes. What, makes you happy? What do you do for fun? Para mayroon kang entertainment or? Yung singing. Singing? Yeah. Number 1 talaga yung singing. Although kahit right now kasi dito sa Canada is na-expand ko siya ng konti. Kasi nga, sumali ako doon sa KML. So parang medyo nagka-network ng konti. So, meron ka pa naman pinupuntahan na karaoke place? Wala naman kasi medyo busy din sa work right now. Pero kung meron naman mga invitation, na-amaze nga ako kasi one time kumakanta ako dun sa karaoke. Tapos may nag-message sa akin na kung willing ba daw ako kumanta sa birthday. Oh, wow! Di ba? May talent fee. May talent fee na yun. So, anong nangyari? May in-invite ako, tapos medyo busy kasi ako that time. So, hindi ako nakapag-reply. Sana ako na lang. So, nakahanap sila ng iba, but in-invite pa rin talaga ako. Just to perform. And nakapunta ka? Yes, napumunta talaga ako. May talent fee. Kasama kami ni Beb. Oh, wow! Kasama kami ni Beb nun. So, parang first meet up din namin ni Beb yun. So parang na-realize ko, ganun pala dito, no? Parang amazing. Kasi hindi ko nagagawa sa Pilipinas ito. Na-invite para kumanta. Yes, oo. Parang amazing masyado talaga na parang pag si Lord talaga yung nagtrabaho is ibibigay niya talaga sa'yo ng lahat. That's good. Amazing. Well, I'm happy for you na you still have a chance to do that. And masaya na na-share mo yung talent mo, yung hilig mo. Yung parang hilig mo lang siya na parang pwede mo siyang pagkakitaan at the same time na kaka-inspire ka din ng ibang tao. And so yung parang your talent is not for you to keep, it's for you to share it. To share and para ipakita sa lahat. Exactly. Well, that's good. So we're over 30 minutes na, or almost 30 minutes na. Meron pa mga gustong sabihin, like, mga thoughts mo sa buhay, meron ka bang special motto na nagpapalakas sa'yo lagi? I always listen kasi sa music. So parang pag may pinagdadaanan ako, nakabase ako sa music. So yung yung pinapakinggan ko right now para ma-inspire ako is yung You Will Be Found. You will be found. So the stars come streaming in. I know that song. You reach out and you rise again. Ang ganda kasi ng story niya, parang kahit anong mangyari, parang at the end, parang meron talagang tutulong sa'yo. Kung hindi man tao yon, si God kasi nandoon talaga, nakatingin sa atin. Talaga. Very nice. Yes. Kung pina-follow niyo po ako sa Instagram, sa Facebook page ko, makikita nila ng mga post ko doon about sa school, about sa church. Hindi man ako ganun ka-active sa church, but I always believe na parang kay God pa rin talaga lahat. Do you want to share your Instagram, Facebook? Yeah, my Instagram it's Harvey Alexius. That is one word. And then my Facebook is Harvey E. Alexius. So, pa-follow na lang po. Follow thank you so much. And follow me too. Yes. Follow niyo po. Yeah, maraming salamat. Anything else? Gusto pang i-share? Wala naman. Sa mga taong gusto mag-student visa, ano ang kailangan? Sa mga magpa-process, medyo mahirap na daw po kasi talaga ngayon. Pero base nga sa sinabi ko kanina, kung si God po talaga yung magtatrabaho is, at saka yung lahat ng ginagawa mo is nakasenter ka sa Kanya, ibibigay niya yun sa'yo. Oo, regardless kung ano pa man yan. Kasi there's no
No, wala tuloy ako. Walang imposible sa kanya. With God, nothing is impossible. Yes, with God, nothing is impossible. Kasi, nakapaka-amazing na talaga. Okay. Good. Yes. That's a very good way to end this chit-chat conversation. So, kung nagbabala kayo mag-estudyante, simulan nyo na yan kasi sayang ang oras. Habang bata. Habang malakas, walang health issues. Malaking bagay. Yeah, napakalaking bagay nun. Yeah. And then, mamimiss mo talaga yung mga sa buhay, pero kailangan na ng konting sakripisyo. Exactly. Kasi lahat naman is bubunga pagdating ng panahon. Well, that's it. Thank you so much, guys, for listening and spending your time with us. Sana po may nagustuhan kayo dito at may nakuha kayong mga magagandang bagay from his experience. And I wish you the best. Thank you. And I wish you good health para laging malakas and healthy sa trabaho at sa pag-aaral. And hopefully get your PR at the right time. Okay. Yes. Guys. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. And, very welcome. Hope to see you again soon. Yes. Thank you so much, guys. Don't forget to like, subscribe, follow, and share. I will see you next time. Yes. Bye. Thank you so much. Bye-bye.